Ano ang gagawin mo kung sa iyo mangyari ang ganitong sitwasyon sa buhay? Subaybayan natin ang buhay ni Ada. Nag-angat si Ada ng mukha mula sa binabasa niyang notebook. Kakakuha lang kasi niya ng schedule of class for this. Semester, nakita niya si Yuri, ang best friend niya. Oh, ikaw pala, bes. Ang akala ko ba ay bukas ka pa pupunta dito para tingnan ng schedule mo? Tanong ni Ada sa kaibigan. Nag-text kasi ito kanina na hindi ito makakasama ngayon dahil may bigla ang lakad daw ito kasama ang nobyo nito. Bad trip si Q eh. Pabago-bago ng isip. Buisit, inis na sabi nito. Si Q ang boyfriend ng kaibigan at matagal na rin ang relasyon ng mga ito. By the way, how's your schedule? Okay, naman ba ang oras? Tanong nito. Napasimangot naman si Ada. Asar nga eh, may panggabi akong klase. 8:00 hanggang 9:30 ng gabi. Polsi, nanlulumong sabi. Niya sa kaibigan, nag-check na siya ng ibang available time ng professor na yun at halos lahat ay may conflict sa schedule. Niya, part-time lang kasi ng prof nila na. Yun ang pagtuturo dahil isa itong abogado. Naku, paano iyan bes? E di kailangan mo. Palang umupa ng boarding house dyan sa malapit? Tanong ni Yuri sa kanya. Alam nitong bad news para sa kanya yon dahil working student lang siya at nagtitipid. Maya-maya ay kinalabit siya nito ng may maalala. Nakangiting hinawakan nito ang balikat niya habang hinaharap ito. Ay bes, alam ko na. Nagniningning ang matang sabi nito. Napakunot naman ang noon ni Ada. Alam niyang maabilidad ang kaibigan pero wala siyang tiwala sa ibang suggestions nito. Naku, Yuri, siguraduhin mo lang na. Maganda ang sasabihin mo sabi niya sa kaibigan, tinaasan naman siya ng kilay ni Yuri. Gusto mong makatipid, di ba? Sabi nito na nakahawak pa rin ang 2 karmay sa balikat niya. Tumango agad siya kahit mayroon pa ring pagdududa sa suhestyon ng kaibigan. Kilalang kilala talaga siya ni Yuri. Alam nito na mag-isa niya lang na isinasakripisyo ang pag-aaral niya. Oo, pero Bed spacer, hindi na siya pinatapos ni Yuri sa pagsasalita dahil alam nitong puro kakuriputan lang ang sasabihin niya. Nanlaki ang mga mata ni Ada. Bed spacer? Hindi. Hindi niya kayang makasama sa isang kwarto ang mga taong hindi niya kilala. Oo nga, at mura ang renta kumpara sa renta sa boarding house. Pero kasi, 500 piso lang monthly, kasama na doon ang tubig at kuryente. Nako, bes, sobrang tipid na nun. Ano ka ba? Dagdag pa ni Yuri. Katabing-katabi lang naman ang boarding house namin iyon, kaya makakasama mo naman ako, bes. Saglit na nag-isip si Ada. P500 per month. At kasama na ang tubig at kuryente. Bihira na ang ganun kamurang renta kahit bed spacer ka lang. Kinalimutan na niya ang kung anziro anong pumapasok sa kokote niya at tumango sa kaibigan. Nakita naman niyang nagliwanag ang mukha ni Yuri. Naku, bes, hindi ka magsisisi. Malinis at tahimik pa ang lugar na yon. Pangungumbinsi pa ni Yuri sa kanya. Napangiti naman ng alanganin si Ada. Sana nga ay maayos ang maging pagtira niya sa bahay na yun at sana din ay maayos ang mga magiging kasama niya sa kwarto. Tao po! Sigaw ni Yuri nang nasa tapat na sila ng gate ng apartment na sinasabi nito kung saan uupa si Ada bilang isang bed spacer. Inikot niya ang tingin sa buong paligid nito. Halatang luma na ang lugar at napaka-creepy ng dating, tanging ang
Gate lang nito ang bago ang pintura. Bes, wala yatang tao. Bumalik na lang tayo mamaya. Yaya ni Ada sa kaibigan nang nakailang tawag na sila ay wala pa ring nagbubukas ng gate para sa kanila. Chill ka lang, Bes. Baka nagsesyesta lang yung may-ari. Sagot naman ni Yuri. Aling Pasing, tao po. Napatigil si Yuri sa pagtawag ng biglang may nagbukas ng gate. Kunot noong napatingin sa kanila ang isang medyo may edad na babae. Ay, Aling Pasing, good afternoon ho. Bati. Kaagad ng kaibigan niya sa matanda. Magandang hapon din naman. Anong kailangan nyo? Tanong nito sa kanila. Si Yuri ang sumagot. Aling Pasing, ako po si Yuri. Ate po, ako ni Yana, yung dating nangupahan dito sa inyo. Pakilala ni Yuri. Bumakas naman ang pagkagulat sa mukha ng matandang babae. Kayo ba ay mangungupahan din? Tamang-tama, kakaalis lang nung isa. May bakanting higaan kaso ay sa taas lang ng double deck, sabi nito. Napatingin naman si Yuri kay Ada. Parang nagtatanong ito kung okay lang sa kanya na sa itaas ang pwesto. Tumango naman si Ada. Siya lang po ang uupa, Aling Pasing. Siya nga po pala, si Ada. Kaibigan at kaklase ko pakilala ni Yuri sa kanya. Binalingan naman siya agad ng matanda. 500 piso ang bayad kada buwan, iha. Kasama na doon ang para sa tubig at kuryente, sabi ni Aling Pasing. Tumango. Siya, dahil nasabi na ni Yuri ang bagay na yon. Lanho ba ang makakasama ko sa kwarto? Tanong niya sa matanda. Ang ookupahin mo ay ang pinakamaliit na kwarto. Yung pang-apatan lang, 2 ang double deck. Ang isang double deck ay okupado na. Kaya mag-isa mo pa lang sa isa, sabi ng matanda. Kumunot naman ang noo ni Ada. Kung siya lang naman palang mag-isa ay, bakit sa taas pa siya papupwestuhin nito? Gusto niya sanang itanong kung bakit pero naunahan na kaagad siya ng kaibigan. Ay, Aling Pasing, bakit sa taas pa ho? Pupwesto si Ada, solo naman ho pala. Niya sa isang double deck? Natigilan ang matanda sa tanong ni Yuri. Naging malikot ang mata nito at naging aligaga ang kilos. Ano kasi? May nagpa-reserve na. Nung sa baba ka sa susunod na linggo pa siya darating at lilipat dito. Utal, nasabi ni Aling Pasing sa dalawa. Nagkatinginan naman silang magkaibigan at sabay na napatango. Gusto niyo bang pumasok para makita ang kwarto? Tanong ng matanda sa kanila. Hindi na ho siguro, Aling Pasing. Pwede na ho ba ko bukas lumipat dito? Tanong niya. Naalala niyang kailangan niya pa palang ihanda ang mga gamit niya, kaya hindi na sila nag-abalang pumasok para tignan ang kwarto. Sige, iha. Pwedeng-pwede, sagot ni Aling Pasing. Napatango naman si Ada bago sila nagpaalam sa matanda. Bes, parang ang creepy doon sa nirentahan ko, sabi ni Ada kay Yuri. Kasalukuyan silang nakaupo sa kama ni Yuri sa apartment nito. Creepy? Saan yan? Napalingon sila. Kay Dana, ang classmate nila at boardmate naman ni Yuri. Umupo ito sa tabi ni Yuri. Yung boarding house diyan sa kabilang. Kanto, Dana. Agad na sagot niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Dana. Yung puro bed spacer lang ang pwede. Nanlalaki ang mata na tanong nito. Tumango naman silang dalawa. Hindi lang creepy yun, ano? Naku, bali-balita, may multo raw sa kahit saan sa mga kwarto doon eh. Hysterical na sabi ni Dana. Nagkatinginan naman sina Yuri at Ada.
Sus! Bali-balita lang yun ano. Huwag kang maniwala dyan, Ada, sabi ni Yuri sa kanya. Tahimik lang si Ada at nag-iisip. Bigla siyang kinabahan. Nagpatuloy pa rin. Sa pagkukwento si Dana. Balita pa nga, ay may na-rape daw na. Naging bed spacer doon. Patuloy na. Kwento nito na labis na ikinabigla nilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Yuri. Pagkatapos pagsamantalahan ang kawawang babae, pinatay siya at sa mismong kama niya pa pinatay. Dagdag pa ni Dana. Pinatay? Halos sabay na tanong nila ni Yuri. Nagsisimula na silang matakot dahil sa mga kwento ni Dana. Lalo na siya na. Siyang titira doon. Oo, at hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng babae. Hindi pa kasi nakukulong ang talagang gumawa sa kanya nun. At dahil doon, binitin ni Dana ang sasabihin. Kaya nagmumulto yung babae. Tanong niya. Tumango naman si Dana. At lahat ng humihiga sa kama niya ay hindi na nagigising. Sabi nila ay binabangungot daw. Kwento pa nito. Naku Dana, tigilan mo na nga iyan. Natatakot na si Ada oh. Alam mo namang dun siya titira eh. Saway ni Yuri kay Dana. Sa totoo lang, ay pati ito ay kinikilabutan na. Oo nga naman, Dana. Hindi naman siguro totoo yun. Baka nagkataon lang na binangungot, pero hindi dahil sa multo. Pilit nilalabanan ni Ada ang takot. Hindi. Siya pwedeng magpadala sa takot dahil wala siyang choice kung hindi ang tumira. Doon, para sa pag-aaral niya, ay lalabanan niya ang anumang takot na nagsisimula ng gumulo sa isip niya matapos marinig ang mga kwento ni Dana. Totoo ang lahat ng yun, no? Si Jana. Mismo ang nagsabi sa akin, tukoy nito sa kaibigan na kakaalis lang mula sa bahay, na pagtitirhan niya. Pilit daw, ginalaw ni Jana ang mga daliri niya sa kamay at paa para magising at sinamahan niya ng dasal kaya nagising. Siya, Toche. At ora mismo, umalis na daw siya. Agad sa kwartong yun, dagdag pa nito. Agad binaliwala ni Aida ang lahat ng nalaman dahil wala siyang choice kung hindi ang mangupahan doon. Kailangan niyang tumira doon para maka-attend sa gabi na klase niya. Itutuloy po ang ating kwento. Please like and subscribe. Thank you.